Isang magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa imbitasyon na ibinigay niyo po sa akin ngayong gabi. General, si Arles nagko-cover sa inyo sa ICA ito. Maraming tanong ito maya-maya, no? Pero pwede ba mag-follow up muna ako doon sa interview niyo kay Cheryl Cosim kanina? Kaninang tanghali, kausap niyo siya, di ba? At sinabi niya na hindi naman kayo mag-resign, pero kung meron mang dahilan para kayo ay umurong sa trabaho ito ay dahil pamilya at health ninyo po. Meron ba mga concern sa family and health kayong na nakikita or nararamdaman or meron na bang una sa inyong health, pangalawa sa pamilya nyo, meron bang threat para sa kanila na dahilan para po kayo ay umurong? So far po naman ay sa health po siguro, normal naman po siguro yung tayo naggagamot, may konting maintenance. So hindi ko nakikita na problema po sa ngayon ang aking health. Ang aking pamilya naman po I feel that they are very safe because they are not here in the country right now. Ako lang po ang mag-isa na nandito na asikaso sa sarili ko at sa aking trabaho. So far is resigning or leaving the ICI is not an option po sa ngayon sa akin. Okay, pero meron na bang hiling ang inyong mga kaanak na sana ay baka mas okay kung siyempre gusto namin nandyan kayo, no? Dahil importante yung trabaho ang ginagawa nyo. Pero sila ba, personally po yung mga kaanak nyo, ay meron bang hiling na para matiwasay at matahimik ang buhay, ay umurong na kayo dyan? Siyempre po, kung tatanungin mo natin ang aking misis at mga anak, I have served the country for 38 years. Kung sila ho ang masusunod, ay ayaw na ho nilang ako'y bumalik pa sa gobyerno. But sabi ko naman sa kanila na this is a very rare opportunity po na after retirement, I am being summoned by no less than our President na tumulong po sa nangyayari pong kaguluhan, specifically po sa flood control projects na siya pong nasa kontrobersya po sa ngayon po. Chiki. Oo. Sir, si Chiki Verhel po ito, no? Since kayo po ay nagsuserve, sabi mo, very rare opportunity, kagabi ay kausap namin si Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Ang sinabi po niya ay abonado nga siya. 30,000, he gave us an amount po. Kung okay lang po sa inyo, pwede nyo po bang ibahagi rin po sa amin kung meron po kayong mga inluwal din na pera at kung magkano po? Definitely tayo po ay abono naman sa mga activities po na isinasagawa po natin sa mga proyekto na ibinibigay po ng mga taong bayan sa amin na imbestigahan. At hindi lamang po ako actually ang nag-aabono rito. No less than our chairman, si Chairman Justice Andy Reyes. Sila po ang nauna sa akin dito, and I see them that they are taking care of the ICI as an organization pertaining sa mga pangangailangan po ng opisina, ng mga tao. Ganun din po si Commissioner Babes Singson at even po si Commissioner Rosana Fajardo. So lahat po kami rito in our own little way po ay nagpapaluwal po ng panggastos po sa pang-araw-araw po na pangangailangan namin in order po na tuloy-tuloy po ang operation po ng ICI dahil hindi naman po pwede na binigyan tayo ng mandato. Ang irarason po natin ay wala ho tayong panggastos. So ako po bilang galing po sa serbisyo, sanay na po kami sa ganyan na mga setup because we are confident and we know that in due time po ay darating naman po ang suporta na manggagaling sa ating pamahalaan. At doon na nga papunta, Chiki. Pwede mo mag-follow up ako doon. Pero, General, after nyo kausapin si Cheryl kanina, nakausap niya si Yusek Claire, tsaka nagpahayag na rin si Ginoong Osaka na meron na daw pondo. So, parating na yung pondo. So, of course, that's good news para po sa inyo, no? Opo, napakaganda pong balita yan na dumating na nga po yung pondo namin.
So definitely po, ipa-prioritize naman po ng aming executive director yun pong mga gastusin ng opisina namin, specifically po yung mga empleyado po namin na mukhang hindi po nakakatanggap ng mga sahod for the past months po. General, follow-up lang, no? Kasi ang sinasabi ay reported 41 million pesos yung pondo. And it's also been reported na itong 41 million pesos na budget since nag-start yung ICI nung September until end of this year, no? Until December, no? So, how much na po ang nagastos ng ICI so far? Curious lang po kung enough ito, makover yung mga gastusin, o meron pa bang change, kumbaga, for this year sa 41 million? Honestly po, sa akin po, dahil hindi naman po ako yung nagpo-process ng budget at kung ano po yung mga pinaglalanan ng budget, definitely po, I cannot give a categorical answer po kung magkano po ba yung nagastos na o napaglaanan na ng pondo. But sa akin po, I would estimate po, if we are going to treat yung per case is ang magagastos po natin is sabihin po natin na 100,000 or 50,000 per case. So if we have 50 cases na na inimbestigahan sa ngayon, i-multiply mo lang yun ng 40,000 or 50,000, yun po yung gagastusin po natin dahil unang-una is to produce po yung mga document. We have to send our PNP and AFP and NBI personnel po. May kalaki po na gastos yan. Yung pagpapasirox po ng mga document na manggagaling po sa iba't ibang ahensya, specifically sa DPWH, meron din pong kalakip na gastos yan. Yung pamasahe, yung billeting, yung lahat na, yung pangkain. So, if we estimate it at 40,000 per case, so yun po yung kalakip na i-multiply mo lang yan kung ilang cases yan. Yan po yung gagastusin po ng ahensya. Ilang kaso na po ba tayo, General? If we are going to look at yung nagawa na po ng AFP and PNP, na they have validated almost 30,000 na flood control projects, and out of the 30,000 na yon is na physically inspect po nila is about 10,000, and then ni-reduce pa po natin yun ng in-identify natin kung ano yung ghost project doon na as of now is 421,000. Ni-reduce pa po natin yan ng 80 because yung 80 po ay yun po yung mga proyekto na napunta po sa top 15 na contractors na nakakuha ng malalaking kontrata sa pamahalaan. So, yung 80 na yon i-multiply mo ng 40,000, yun po yung gagastusin po ng mga investigador po natin. 3.2 million po yan. So, yes, po. Cases ito po, no? Itong 80. Yes. Okay. So, cases pa lang yun, yung pagpunta sa area. Wala pa ho dyan yung mga pagpapasirok, sabi ko nga po, wala pa ho dyan yung pag napunta na yung, siyempre may mga lawyers din po tayo na mag-review ng mga case built up, and then marami pa akong mga gastusin pagdating po sa administrative. General, recently meron tayong listahan ng mga representatives ng mga pinatawag na ng mga voluntaryo na humarap, and then meron din syempre na tumanggi si Congressman Eric Yap nasa ibang bansa daw kaya hindi makakadalo, and then si Representative Apolong Duterte naman medyo ang banat po wala raw jurisdiction ng ICI na ginawa ng executive order para imbestigahan yung mga bahagi ng Kongreso. Ano po yung reaction ninyo dito, and are we looking or considering na muli po siyang ipatawag? Ang sa akin naman po ay the ICI being given that mandate po, we try to invite po yung mga iniimbestigahan po natin so that we can hear their side po, di ba? Ngayon kung ayaw po nilang mag-appear, karapatan din po nila yon. So whatever the evidences that we gather po, whatever the documents
ay i-refer po yan namin sa ombudsman, and sila na po, yung ombudsman na po ang bahala po na magsabi po sa kanila, they are going to submit yung respective na counter affidavit nila dun sa mga charges na i-refer po ng ICI, and it will be the ombudsman who will determine if there's a probable cause. So pag meron hong probable cause, isasampa po yan sa Sandigan Bayan, and then dun po yung issuance ng warrant of arrest. So ang sa amin lang ho is we are giving them the opportunity and the chance to elevate their side. Entitled naman po silang samahan ng kanilang mga respective lawyers. So kung ayaw po nila yun, hindi ho natin sila pipilitin. General Azurin, magpa-follow up lang din po ako. Si Marymon po ito. Nag-start na pong mag-livestream ang ICI, pero ang naobserbahan ng publiko, marami pa rin po nagre-request for executive sessions. So, parang piso-piso pa lang yung nakikitang nagbubukas talaga sa live streaming. Are there any chances na may kondisyones ba na pwedeng hindi muna puro executive sessions, or malilimitahan lang yung executive session and then go for public hearings? Ma'am, wala ho kasing or the ICI cannot force po. Yun pong individual choices po ng mga inimbitahan po natin, because we also need to respect po yung kanilang rights under the Constitution po. Kasi sa akin lang po na pananaw, marami ho kasing risk. Like for example, even if I am a witness, hindi ho ako ang akusado, if ipapa-livestream ko po yung mga lahat po ng sasabihin at tatanungin ng mga namin, yung mga commissioners and mga investigators, ang risk ho dyan ay napakalaki po in terms of dun sa safety and security po ng iniimbitahan po na resource speaker. Kung ikaw po ay isang witness na talagang gusto mo hong tumistigo, ay maaaring hong maiwasan mo yung risk on your part, but paano ho yung safety ng pamilya mo? In the same manner po, kung ikaw ho naman ay naakusahan at ila-livestream, choice mo yan, marami rin hong mga repercussions niyan on the part of those being accused. First is, ano man po ang kanilang sasabihin, kung 10 yung nakikinig doon sa sinasabi ng nagsasalita na yon, definitely iba-iba ho ang interpretasyon yon. So, on the part of those being implicated po, I think they have all the right po to request for an executive session, purposely po to protect po yung kanilang reputation, yung kanilang safety, yung maaring humiliation po ng pamilya po nila, especially kung ikaw ay may anak na mga nag-aaral po. So being implicated or being accused is not necessarily mean that you're already guilty po. Kaya nga po ang hustisya po natin ay may sinusunod na proseso, so that we need to adhere po doon sa proseso na yon, no matter how sabihin natin na unacceptable po sa mga ibang mga kababayan po natin. Siyempre, right po ng inaakusahan yon, dahil sabi ko nga ho ay they need to protect their well-being, yung pagkatao po nila, especially kung hindi naman ho involved yung mga ibang miyembro ng kanilang pamilya. So, sana po ay intindihin din po natin yung sitwasyon po ng mga na-implicate dito, at sana po ay maintindihan po din ng taong bayan na ang mga miyembro po ng ICI ay we cannot impose or force po lahat po ng mga inimbitan natin na they go on live streaming po. Yeah. Okay. Very, very quickly lang po, no? Kasi wala na tayong oras, dapat mag-end na po tayo. Pero yung executive session po ni Congressman Sandro Marcos, wala po tayong nakitang need na isa publiko po, kasi okay naman daw po sa kanya kung kailangan pong isa publiko. Yun nga, okay naman po na isa publiko yan, but noon ho kasing tinanong siya,
ang lawyer po niya ang nag-manifest na they go on a executive session po. Okay. So next week, General, magkikita pa po tayo dun sa ICI. Papasok pa rin po kayo sa office. Concern din kasi yung hocus-pocus daw, General, sa mga executive sessions. Yun yung, kaya tanong-tanong ng iba yung public hearings versus executive sessions. Thank you, General. Okay. Thank you very much for tonight po. Maraming salamat po. Okay. Thank you, General.